Muling magandang hapon po sa inyong lahat sa buong kinasasakupan ng mahal na bansang Pilipinas at pandaigdigan. Ako po ay narito sa St. Joseph Chapel, Barangay Tabigi, Ginto, Bulacan at Mother Carin. Hindi ko po kayang ipaliwanag ang lahat ng bagay-bagay na aking nararanasan at nagiging karanasan sa lugar na ito. Kaya kung sakali man po na ako ipaulit-ulit na nagpapaliwanag ang aking pong nalalaman, makinig kayo tungkol sa pag-ihi, prostate, colon cancer, at ganun din sa bato, ganun din sa sakit sa balat. Kaya kung ano man po ang problema ninyo, huwag kayong mag-atubili. Kahit po nasa dulo ng malayong lugar, ito pong aking nalalaman, ipinahahayag ko sa inyo. Huwag kayong pabigla-bigla na kayo magpapa-opera sa colon. Ito po'y nagkakaroon lang ng problema. Iparibawa po kayo nagpa-check up sa doktor. Magtiwala lang po kayo at ang Diyos lumulukop sa atin na tayo po'y tinutulungan. Magpapaliwanag din po ako sa inyo ng salita na ganito. Ang kagalingan po ng inyong katawan, lupa, nasa sa inyo na rin dala-dala. Nasa inyo pong paniniwala. Kaya kung sa hapong ito kayo po'y dinalaw ko, ako po nalulungkot. Ayoko po na kayo merong malungkot na dinadala sa buhay. Yun nga lang pong problema natin dinadala na pangkaraniwang hindi natin kayang ipaliwanag na biglang dumarating, nagdidesisyon tayo sa batas ng tao, maraming mali. Kaya ako po, naniniwala sa aking mga sinasabi na kung sino man ang tatamaan ng aking sinasabi. Sana po'y ang pangunawa gagamitin nyo. Huwag po kayong pabigla-bigla ng pagdidesisyon sa inyong kapwa. Isa po magandang halimbawa ang aking ginagawa sa inyo at hindi po ako nagsasawa na kayo ay aking kausapin sa pamamagitan ng Facebook. Kaya po sa araw na ito, nagpapaliwanag po ako sa inyo na kung kayo man may mga karamdaman, lalong-lalo na po sa mayoma. Ito po na aking nasuri, bacteria lamang po yan. At lalong-lalo naman po yan sa pantog. Huwag po kayo mag-atubili na gumamit ng labatiba. Ito po'y lagi kong pinaliliwanag sa inyo at ang langis ng niyog. Ngayon, kung nakita niyo po at narinig niyo ang aking mga pagbabalita, pwede po kayong magtanong. Haririto lang po ako at nakahanda ako sa mga tao na tumulong sumubaybayan. Dahil nalulungkot po ako na pag kayo kahit hindi ko nakikita umiiyak. Kaya kung ako man po paulit-ulit na nagpapaliwanag sa inyo, tulungan niyo po ang inyong sarili. Tama nga po, ipa-check up nyo agad para nalalaman nyo. Pero naririto rin po ang biyaya ng Panginoon. Kaya nga po meron St. Joseph Chapel para po mangusap sa inyo sa araw-araw. At ako po magsasalita rin sa inyo na kung kayo man merong mga dinadasal sa Panginoon, huwag po kayong magsasawa. Hihilingin nyo, sasabihin nyo kung ano gusto nyo. Kasi paano po malalaman ang isip at damdamin nyo kung hindi nyo po isa sa katuparan at isa sa isip. Kaya sa hapon pong ito, nagbumabati ako sa inyong lahat na hindi po nagsasawa ang Mother Carin na magpaliwanag sa inyo, lalong-lalo na sa mga nais nyo. Lalong-lalo na po sa hanap buhay nyo. Magsikap po kayo. At pag kayo po nagsisikap, naririyan nyo po makikita ang tiyaga sa biyaya at ang Panginoon ang inyong tawagan. Kaya ang aking pong salitang ito napakalalim. Lahat po ng mayroong problema, isinasama ko po kayo sa aking kinaroroonan. Huwag po kayong magsasawa ng pagdulog sa ating Panginoon. Kaya ang ating pundasal ay ganito. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Liwanag na Espiritu Santo. Amen. Ama, kayo po ay naririyan. Huwag niyo po akong pagsasawaan. Ituro niyo po sa akin ang lahat ng aking gagawin. Naniniwala po ako na ang lahat ng galaw ko isinasalalay po sa inyo. Kaya tulungan niyo po ako. Huwag naman po sanang masyadong mag-api na ako po'y nilalang na bilang tao. Tulungan niyo po ako sa lahat ng bagay na hindi ako magkakamali. Ilapit mo po ako sa kaibigan. Ilayo mo po ako sa kaaway. Kung ako man po may iniisip, patama sa inyo yung mga nakikinig. Kung ako man po iniisip, lalo na po at mali, tulungan niyo po ako. Lalo naman po sa hinahawakan namin ninyo na mga hanap buhay. Diyos ko,
tulungan mo po kami ng aming kakainin sa araw-araw. Kung paano po namin mapag-aaral ang mga apo, mga anak, tulungan mo po kami. Wala po kaming pag-asa pag hindi mo po kami binigyan. Kaya naniniwala po ako sa inyo na Inang Birhen, sakuruhan mo po ang anak niyo na humihingi ng subaybay, tulungan mo po kami. Ilayo mo po kami sa mabibigat na problema at ilapit mo po kami sa magandang hanap buhay. Paisip mo po sa amin ang lahat ng maganda, lalo-lalo sa mga paghakbang. Bigyan mo po kami ng mabilis at madulas na sa mga negosyo. Salamat po sa iyo. Amen. At ako daw po ikakanta, hindi ko lang po alam. Ito po. Ngayon, ito'y narinig yung biyaya ng Diyos para sa tao. Tunay din yung malilimutan at ang Diyos ang patnubay. Kaya ngayon naririto sinag ng pagmamahal, ipundar nyo'y kailangan sa mga taong mamamayan. Huwag kayong masyadong tataan, magkumbaba pa ito'y pag-aralan. Kaya di nyo malilimutan, subaybay ng may kapal. Ngayong ito'y narinig nyo, ako po ay naririto, kami po ay tulungan nyo. Makaahon sa buhay na ito, patnubay mo ama ay kay ganda. Kami po'y sadyang humahakbang, paniniwala namin sa lugar, kayo po susubaybay. Sige po, narito po ang aking isang pasyente na siya po napunta dito. Meron po siyang nararamdaman. O ano ate, coach mo, ano nararamdaman mo ngayon? Okay na. Okay, kaya po maraming salamat. At kung sakali man po kayo naririyan, huwag po kayong magpapa-opera sa colon cancer. At ito po natutulungan ang lakis. At ganun din po pagmataas ang creatinine ninyo. Ganun din po kung hindi kayo maihi. Ganun din po kung kayo humihingal. Ako po narito, Mother Paring. Dahon po ng ampalaya, katasin niyo po ito. Bumili po kayo halagang 100 piso na dahon ng ampalaya, 3 beses yung inumin. Lalabas po ang plema nyo. O sige po, hindi ko na po pakahabaan. Maraming salamat po sa biyaya ng Panginoon na tayo po lahat patnubayan at wag po tayong makalilimot. Siya po ang lagi nating isa-isip. Bye-bye.